Have you ever wondered kung paano nga ba nalalagpasan ng karamihan sa mga matatagal na sa relasyon yung mga struggles na dumarating sa buhay nila? Gusto mo bang ma-adapt o gusto mo bang malaman kung ano-ano yung mga ginagawa nilang paraan para malagpasan yung mga problems na dumarating sa buhay nila, yung mga challenges na dumarating sa buhay nila, yung mga pagsubok na sumusubok sa relasyon na meron sila? If yes ang sagot mo, saktong-sakto tong video na ginawa ko ngayon para sa'yo. Dahil ang pag-uusapan natin today ay kung paano nga ba nalalagpasan ang struggle sa relasyon. Kung interesado ka malaman kung ano-ano itong mga to, para kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Pimo at gumagawa ko ng mga videos na tulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video, hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito. I-upload pa natin sa inaharap. So, wala nang paligoy-ligoy pa. Ang unang bagay na ginagawa ng mga nasa loob ng matitibay at matatag na relasyon ay yung nananatili silang naniniwala sa love nila para sa isa't isa. Kasi yung love nyo para sa isa't isa, yan yung magpapanatili ng kabit nyo sa isa't isa. The more kayo naniniwala at nagtitiwala sa relasyon yung dalawa, the more yung madaling malalagpasan yung mga pagsubok na darating sa buhay nyo sa relasyon nyo. Kahit pa gaano kahirap yung mga struggles na yan. May mga times na halos gusto na natin iwanan tong mundo, di ba? Siguro dahil sa pagod at stress na nararanasan natin dumarating sa buhay natin. Pero kung nandyan yung partner natin at naniniwala sa relasyon na meron natin, at syempre, ikaw din, nandyan ka para sa kanya. Garantisado na malalagpasan nyo ang bawat problema. Yun ay dahil magkasama kayo. Okay, proceed tayo sa ikalawa. Encourage each other. Remember na ikaw ang strength ng partner mo. At syempre, ikaw din yung weakness niya. Kaya kung ano yung mga bagay na lalabas dyan sa bibig mo, mga bagay na nakikita niya na ginagawa mo, it will make or break him. Kaya encourage your partner. Inspire each other to do your best para naman malagpasan nyo ng mas madali at mas maaga yung mga pagsubok na darating sa relasyon mo. Okay, proceed tayo sa ikatlo, which is give space if needed. Minsan may mga struggles na needed natin bigyan ng space, needed natin bigyan ng time para ilabas o i-share sa atin ng partner natin. Minsan kasi hindi din makakatulong yung pangungulit natin sa kanila kapag nakikita natin sila na para may problema. Kasi meron tamang oras na i-open niya yan sa'yo. At ni-expect niya na kapag na-open niya na yan sa'yo, may kinig ka at magbibigay ng suggestion. At yun yung garantisadong bagay na makakatulong sa kanya para malagpasan yung problema ang dinadala niya na kasama ka. Okay, proceed tayo sa ika-apat, which is iwasang mag-isip ng negatibo. Isa sa mga sumisira sa isang relasyon ay yung pag-iisip natin ng negatibo sa lahat ng mga bagay. May mga times talaga na mahirap, nakakapagod, halos gusto na natin sumuko sa laban. Pero yung mga negatibong bagay ay hindi talaga makakatulong sa iyo o sa partner mo na masolusyonan yung problema ang kinakaharap. Kaya kung maaari natin iwasan natin. Ikalima, know that it will pass. Lagi mong tatandaan na ang problema, struggles o pagsubok na darating sa relasyon o kahit pa nararanasan niyan ngayon, lalagpas din yan. Lilipas din yan. At yan matatapos. Hindi mo naman kasi kailangan, kapatid, na solusyonan lahat ngayon para wala ka ng problema bukas. Kung kailangan mo, kapatid, maniwala sa sarili mo, kay God at sa relasyon na binubuo niyong dalawa. At garantisado na malalagpasan niyo ang kahit na anong problema. Okay, proceed tayo sa ika-anim, which is imagine your future together. Isa sa mga dahilan kung bakit nawawala tayo sa direksyon dahil hindi tayo nag-keep track sa mga narating natin sa buhay. Hindi mo nakikita na sobrang blessed ka ngayon dahil mas better ka na sa nakaraan. Kaya hindi mo alam kung progress ka ba o hindi. Asking your partner about your plans at kung paano ma-achieve ang lahat ng yun ay garantisado makakatulong na magbigay linaw sa tinatahak ng landas. At syempre, mas madali nyo malalagpasan ng bawat problema at pagsubok na dumarating sa relasyon nyo kapag na-imagine nyo yung future nyo ng magkasama. Okay? Proceed tayo sa ikapito. Last but not least, kapatid, ikapitong bagay na makakatulong sa inyo para malagpasan nyo yung struggle sa relasyon nyo ay yung let it out. Kapatid, kung kailangan mong umiyak, iyak mo yan.
Kung kailangan mong maipakita sa partner mo na mahina ka, gawin mo. Kung kinakailangan mong ilabas lahat ng nasa loob ng puso mo ngayon, gawin mo. Keeping it there will not help you in the future. Bagkus, ginagawa mo lang mas malala yung problema kapag tinatago mo at kinikimkim mo yan. Been there, kapatid. Lalaki ako. Mas better kami na magtago ng mga pain at suffering sa puso namin kaysa sa mga kababaihan. At alam ko na yung pagkikimkim ng mga bagay-bagay ay hindi makakatulong sa amin o sa atin na maging best version ng sarili natin at sa relasyon na meron tayo. Kaya naman kapatid, let it out. Okay? So, hope nakatulong tong video na to sa inyo. And if nakatulong nga naman, please help me share this with your loved ones na posible natin matulungan din ng video na to. Para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng mga viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa mga video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa kalibigan na panonood at pagsuporta. Kung bago pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video, hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito, i-upload pa natin sa ilahan. So, hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa panonood. And I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi, kapatid. May God bless you and always protect you. Peace. Whenever your heart is broken